Oh, yung New City Hall, 2027. So, malapit na. Malapit na pala. Bilis, no? Bilis, no? Kala ko 3 years pa. Hindi, kasi ang kontrata nun 2 years lang. Mm. And yung 2 years includes the design process. Design and build siya eh. Ano question nyo? Nang Issue. isa lang naman yung nag-question doon. Kilala niyo naman kung sino. Oo, Nandun na hayaan na. Oo. Kita niyo yung mga computation nila eh. Wala naman naniniwala sa computation nila ngayon. Correct. Ito naman yung ginagawa namin. Confident kami kasi yung una kong ginawa. Kung papansin niyo, first term ko. Tapos naabutan din ng pandemic, ano? So hanggang middle of hindi ako nag-big infrastructure projects. Talagang iniwasan ko. Kung ano lang yung kailangan na hindi maiwasan, yun lang. Pero general rule, iniwasan ko sa first years ko ang big infrastructure projects. Kasi nilinis talaga namin. Hindi ako confident eh, kasi alam ko yung nangyayari noon. Alam naman, open secret naman yan eh. Di ba? Ngayon, alam na ng tao kung ano talaga yung nangyayari sa gobyerno. So, iniwasan yan, big projects. So, gumawa na lang kaming plano na ano. Pero medyo malaki siya. It's a 9 billion peso project. Pero ang floor area naman nun ay nasa 66,000 square meters, parang gano'n. Baka mali yung number na masabi ko. Basta malaki siya. Malaki siya. Huwag nyo na lang gawin headline. Baka mali yung exact number. Basta 7, plus roof deck plus plaza. So, and then yung number na yan, hindi lang siya actually construction lang. Kasi kung construction lang yun ng building, medyo mahal yun. Pero kasama dun yung fit out. Usually kasi sa gobyerno, tina-chop-chop. Para hindi mahalata na gantong kalaki, sasabihin, phase 1, ano muna, structural. Phase 2, ganyan nga. electrical. Phase 3, ganun. Ang dami ko nang naabutan ko, ganyan yung mga project. Pero pag pinagsama-sama mo na yun. Pag pinagsama-sama, mas malaki pala. Oo, hindi lang halata. Kami, sabi namin, hindi, baliktad gagawin natin. Kahit yung mga traditionally hindi sinasama, isasama natin. Yung mga gagawin, chop-chop dapat yung mga, ibig sabihin, kailangan, pero usually ibang kontrata, pinagsama-sama namin. Para alam ng tao kung exactly kung magkano yan. Kasi it's the biggest project in Pasig history. Wow. So, gusto ko, extra transparent. Kung baka kung i-level of transparency na required sa gobyerno, ito, kami, tinatry namin, mas mataas ng konti. Itong project na to, dahil biggest siya, extra transparent siya. So, pwede niyong tingnan, pwede niyong I-check. Oo. Very transparent. Nakakabuklat, kita mo lahat kung ano yung nangyayari. It will be the best city hall daw in the Philippines. Ayoko naman magsabi na gano'n. But it will be good, definitely. Saka ano yan, ang target kasi namin, it's a city hall that will last for 100 years. It sounds unbelievable, but we'll make it happen. So medyo green din siya, sustainable. Yes, yes. Pati yung mga bintana, lahat pinag-aralan kung paano, yung flow ng hangin, yung wind flow, disaster resilience, it has to be earthquake proof. Actually, yung yung mahal din sa kanya, yung pagiging earthquake resilient niya kasi ang old City Hall area, yung poblacion area, liquefiable, hindi naman siya sa fault line mismo, but malambot yung lupa. In fact, nung nag-soil investigation kami, nung nag-soil test na, edi, syempre bababa ka, hanapin mo yung matigas na lupa, di ba, yung bedrock. Baba, 20 meters, 30 meters, 40 meters, nasa 60 meters na sila, malambot pa rin. So, nagbago ng design. So may mga state-of-the-art base isolators kami nagamit, and then maganda yung engineering design. So actually, ang concept niya, yung base isolator ganyan, di ba, parang nakapatong ka. So pag may earthquake, gagalaw yung ilalim, pero yung building, halos hindi mo makikita na gumagalaw. In fact, pag nasa loob ka, Parang board siya. di ba usually pag nasa building ka, 6, 7 floor, may konting di ba nararamdaman mo na. Ito, mas mararamdaman mo pa yung earthquake pag nasa labas ka.
At least yun yung explanation ng mga engineers sa akin. Filipino Malalaman engineers. natin. Mga Filipino naman engineers natin. Magagaling din ng yung consortium na nanalo dun sa project. And then of course, we have our in-house also to do. And then I always ask friends, yun, libre na lang na consultation kung tama ba yung ina-advise sa akin. Siyempre, kailangan na rin tayo, sigurado.